Ayun na isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-usapan itong patungkol sa barangay at SK election na nakatakda po ngayong darating na November 2, 2026. Ayon mismo yan sa Republic Act 12232. So may mga kababayan tayo na nagtatanong, lalong-lalo na yung mga incumbent barangay officials o mga kasalukuyang nakaupo, yung itinatanong po nila kung may pag-asa pa ba yun pong postponement bill na ipinasa ni Senator Aim Marcos. So bago po natin sagutin yan mga bayan, ay balikan po natin yung ginawa nilang batas. Ito nga po yung Republic Act na siyang dahilan kung bakit hindi po natuloy o kung bakit na-postpone yun pong December 1, 2025 BSKA. So ito po itanong po natin, kailan at paano nabuo yung Republic Act 12232? Kasi dito natin malalaman kung may pag-asa pa ba yun pong postponement bill na inihain ni Senator Aim Marcos na hanggang sa ngayon ay hindi pa po napag-uusapan diyan po sa Senado kasi busy pa po sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ngayon po ay July na, yung sunod ay August, September is filing na po ng kanilang Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5 mga bayan. So almost 2 months na lang mga kababayan dapat maipasa itong postponement bill na inihain ni Senator Amy Marcos. Nabuo ang batas na ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Ito po, pagsasama ng panukala or yung tinawag na consolidation. Pinagsama ng Kongreso ang Senate Bill number 2816 at ang House Bill number 11287. Kasi kung maalala nyo, dyan sa Senado ay mayroon po silang postponement bill din na inihain. At dyan sa Kongreso ay mayroon din po silang postponement bill na inihain na ito po yung 11287. So magkaibang version po, magkaibang version ng panukala yung sa Senado at yung sa Kongreso. Kaya kailangang pagsamahin, pag-isahin at ma-finalize kung alin nga ba talaga yung dapat na ratipikahan o yung dapat nilang pagkasunduan para malagdaan ng ating pong Pangulo. Ito po, ang dalawang paksang ito ay parehong naglalayong ayusin ang haba ng serbisyo ng mga lokal na leader. So, yung pagsasaayos ng haba ng serbisyo ng mga lokal na leader ay ang magiging po nito epekto ay postponement ng December 1, 2025. Kaya nga po na-postpone, hindi natuloy yung December 1, 2025. Kasi sabi nila term seating, inayos yung termino. Pero yung epekto ay na-postpone, hindi natuloy yung December 1, 2025. Ito po. Pasa sa Kongreso, inaprubahan at ipinasa ng Senado at ng Kamara ang pinagsamang bersyon ng panukalang batas noong Hunyo 11, 2025. So June kasi December yung schedule ng BSK noon December 1, 2025. So yung pinagsamang bersyon ng panukalang batas ay inaprubahan noong Hunyo 11, June, July, August, September, October, November, December. 6 na buwan, mga kababayan. 6 na buwan bago po yung schedule ng barangay at SK election ay naaprubahan na. Diyan po sa Senado, ito pong pinagsama na panukala ng lower house at ng upper house.
So, paglagda ng Pangulo, matapos itong ipadala sa Malacanang, formal itong nilagdaan ng Pangulo upang maging ganap na batas. O bakit? Ano ba ang layunin, mga kababayan, nitong Republic Act 12232? Ito po, layunin ng Republic Act 12232 na itakda sa 4 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan or SK. Kasi kung maalala nyo, di ba? Every 3 years, di ba? Yun pong panunungkulan ng atin pong mga barangay officials na mananalo. 3 years, 3 terms. Pero ito pong Republic Act 12232 na ginawa po nila ay ginawa po nilang 4-year 3 terms. Ibig sabihin, mga bayan, ay kada 4 na taon na isasagawa yung halalang pambarangay. Hindi katulad ng dati. Yung dati, mga bayan, nung wala pa itong Republic Act 12232, every 3 years, kada 3 taon ay magkakaroon ng halalan pambarangay. Pero dito sa Republic Act 12232, mga bayan, ay kada 4 na taon na. Dinagdagan ng 1 taon yung panunungkulan ng atin pong mga barangay opisyal. Kaya nabuo itong Republic Act 12232 kasi pinagsama yung bersyon ng Senado at ng Kongreso at kanila po itong inaprobahan, niratipikahan noong Hunyo 11, 6 na buwan bago yung eleksyon. So kung magbibilang tayo ngayon, mga kabayan, kasi yung tinitingnan ng iba, yung inaasahan ng iba, yung postponement bill na inihain ni Senator Amy Marcos. So base po dito, mga kabayan, niratipikahan ng Senado noong Hunyo, 6 na buwan bago yung eleksyon. Pero kung magbibilang tayo ngayon, July, August, September, October, November, di ba November, yun pong halalang pambarangay ngayon na gusto nilang ipospon. So, 4 na buwan na lang, mga kababayan, pero wala pang naretipikahan yun pong Senado. Actually, hindi pa napag-uusapan dyan ng mga legislators dyan po sa Senado kasi busy po sila sa kanilang impeachment trial ng ating pong Vice President. So kailan nga ba nalagdaan ng ating pong Pangulo para maging ganap na batas yun pong Republic Act 12232 na siyang dahilan kung bakit napuspon yung December 1, 2025. Ito po, ang Republic Act number 12232 or an act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan ay opisyal na nabuo at nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025. So, August po nilagdaan o naging ganap na batas yung Republic Act 12232. August, September, October, November, December. December kasi yung naka-schedule na BSK noon, December 1, 2025, mga kabayan. So, kung ngayon magbibilang tayo, mga kabayan, ngayon ay July na. July, August, September, October, November. 4 na buwan din ngayon, Pero magkaiba po Noon 4 na buwan bago yung eleksyon, may batas na hindi talaga matutuloy yung December 1. Pero ngayon 4 na buwan na ay wala pa ring nalalagdaan yung ating pong Pangulo. Wala pang batas na magpupuspon sa November 2, 2026, mga kababayan. 4 na buwan. So, dapat ngayon may batas na nilagdaan. Pero ang katunayan, kahit nga po ratified bill o pinagsamang bersyon, kasi may bersyon din yung Kongreso, yung inihain po nung isang ni Valeriano yata yon, yung House Bill 8886, kung di tayo nagkakamali, na yung layunin din po ng House Bill na yon ay yung postponement ng BSKE
gusto nilang gawing Mayo 2027 yung BSK. So magkaibang version din. So dapat mga bayan, 6 na buwan, kasi nung nakaraang taon, 6 na buwan bago yung halalan. Mayroon na silang ratified bill. Pero ngayon, lampas na, almost 4 na buwan na lamang, wala pa silang ratified bill. Wala pa silang pinagsamang bersyon. Ang katunayan, sabi ko kanina, hindi pa napag-uusapan itong postponement bill na inihain dyan sa Kamara at sa Senado, mga bayan. Kaya yung tanong po ng atin pong kababayan o ng ibang mga incumbent barangay officials, kung may pag-asa pa ba yun pong postponement bill na inihain ni Senator Amy Marcos. So yung sagot ko po ay napakanipis na lang ng pag-asa para maipasa ito pong postponement bill ni Senator Amy Marcos, mga bayan. Napakanipis na lang, kasing nipis ng papel, mga babayan. Lalong-lalo na itong COMELEC ay nagpahayag na sila ay talagang 100 o nasa 95 hanggang 90 to 95% na yung kanilang kahandaan para sa pagdaraos ng barangay at SK election. At ang isa pa, mga bayan, kung bakit nagsulong ng Senate bill itong si Senator Amy Marcos, kasi sabi niya krisis daw, dapat gamitin yung pondo ng COMELEC sa pang-ayuda sa ating mga bayan, at yung presyo ng gasolina ay hindi naman tumataas na. Actually, bumaba na kahit dito sa amin, di ba, nung nakaraan lampas nasa 100 o 98 yata yung kada litro. Ngayon nasa 70 na lang, 72, 71 o 72, hindi tayo nagkakamali. So wala nang dahilan si Senator Amy Marcos para maipasa pa itong postponement bill na kanyang inihain diyan po sa Senado. Kaya yung sagot po natin ay napakanipis na lamang po ng pag-asa para maipasa itong Senate Bill 2067 na inihain ni Senator Amy Marcos. Ganun pa man, yung umiiral na batas ngayon ay ito pong Republic Act 12232 na may schedule ng BSKE ngayong November 2, 2026. Okay? So ulitin ko po, yung filing po ng Certificate of Candidacy ay sa September 28 hanggang October 5. So mula ngayong araw na ito ay 70 dias na lamang po, mga bayan, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga aspirants at ng mga re-electionist o mga nagbabalak na kumandidato. At 106 days na lamang po, mga bayan, habang lumilipas po yung mga araw, ay lalo tayong nalalapit dito po sa barangay at SK election. 106 days na lamang po, barangay at SK election na. So hanggang dito muna yung ating update, mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.